Sa bagong balita na ating nakalap, nagkaroon na naman ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa pinag-aagawang teritoryo sa Scarborough Shoal, matapos halos banggain na ng Z-9 naval helicopter ng Chinese Navy, ang Cessna Caravan aircraft ng BFAR nitong linggo lamang, at nasa 3 metro na lamang ang layo ng dalawang aircraft. Makikitang masyado nang nagiging agresibo ang China, at hindi na Chinese Coast Guard ang problema ng Pilipinas sa ngayon, kundi Chinese Navy na mismo, kaya mas lalong nagiging pahirapan ngayon ang sitwasyon sa West Philippine Sea, lalo na't kulang din sa pangdepensa ang hukbong sindatahan. Dagdagan pa ito ng mga umaaligid na warships ng China sa ating territorial waters, na bantay sarado din naman ng ating Philippine Navy, ngunit hindi may kakailang unti-unti na talaga tayong pinapasok ng China, at makikita talaga kung gaano kahina ang kakayanan ng Pilipinas. At dahil nga sa kawalan ng pangdepensa ng bansa laban sa aircraft at warships ng China, dito talaga makikita kung gaano kaimportante na magkaroon ng fighter jets na kayang i-intercept at itaboy ang mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Kaya sa bagong impormasyon na ating nakalap, may bagong ino-offer ang Sweden na panapat sa mga pwersa na ito ng China, at ito na nga ang kanilang RBS-15 Long Range Anti-Ship Missile na isa sa kanilang pinakamalakas na sandata na may hahantulad sa Harpoon missiles ng Amerika. Kasama nilang ino-offer ang RBS-15 missile sa kanilang ino-offer din na JAS-39 Gripen fighter jets, sa fighter jet project ng ating Philippine Air Force, na kung saan nasa 40 aircraft ang kanilang gustong bilhin. May range ang mga RBS-15 anti-ship missile na aabot sa 300 kilometers, kaya napakaganda ng offer na ito ng Sweden sa bansa, dahil maliban sa kayang i-intercept at itaboy ng Gripen fighter jets, ang mga aircraft na nanghihimasok sa ating teritoryo, katulad na lang ng helicopter na nangharas sa ating mga personel, ay armado din ito ng missile na kaya magpalubog ng warship. Sa kasalukuyan, hindi kayang magdala ng ating mga FA-50 ng mga anti-ship missiles, kaya magandang bilhin ang mga JAS-39 Gripen fighter jets na ito ng Sweden, lalo na't handa umano ang Swedish government na magpautang sa Pinas para mabili ang naturang aircraft. Hindi natin alam sa ngayon kung magiging game changer ang RBS-15 missile na ito, lalo na't sinasabing nakatingin ngayon ang Philippine Air Force sa KF-21 fighter jet ng South Korea na pinakabago sa ino-offer sa naturang proyekto. Kaya din naman magdala ng KF-21 ang anti-ship missiles katulad ng Harpoon, ngunit nasa 200 kilometers lamang ang range nito kumpara sa 300 kilometers na range ng RBS-15 missile. Kahit saan sa dalawa ay magiging malaking upgrade na rin para sa ating hukbong sindatahan, at ang importante lamang ay magkaroon na talaga ng pondo ang ating gobyerno para dito, at mabilis na may deliver ang mga aircraft at missiles sa bansa. Mayroon ding land-based na RBS-15 missile launcher ang Sweden, kaya maaari din itong ikonsidera ng hukbong sandatahan dahil naghahanap sila ngayon ng anti-ship missile launchers katulad ng biniling BrahMos missile launcher ng Philippine Marines. Kaya ding makadeliver ng Sweden sa lalong madaling panahon dahil ang bansang Thailand lang naman ang kasalukuyan nitong international customer, kaya agarang may dideliver ang mga fighter jet sa bansa. Ngunit sa aking opinyon lamang, hindi sapat na Gripen lamang ang kukunin ng bansa, at dapat ding bilhin pati ang mga KF-21 dahil mayroon itong semi-stealth capabilities na kung saan ang ibang components nito ay kapareho sa F-35 ng Amerika. Samantalang sa isa pang balita, patungkol naman sa Philippine Navy, malapit na umano sa final stage ng construction ang mga bagong warships na in-order ng Navy mula sa South Korea, na kung tawagin ay mga HDP 2200 offshore patrol vessel, na ibig sabihin ay malapit na rin ang delivery ng mga naturang barko. Nasa 6 na ganito ang binili ng ating hukbong sandatahan, at malaking tulong ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea,
Dahil sa alam naman nating kakarampot lang ang vessels ng Navy sa ngayon at kailangan pa ng mas maraming warships na magbabantay sa ating territorial waters. Sa kasalukuyan, armado lang ito ng isang 76mm naval gun, dalawang 30mm autocannon at ilang mga heavy machine guns, ngunit pwedeng lagyan ang mga ito ng anti-ship missiles, pati na rin triple torpedo launchers kung magkakaroon ng budget para dito sa susunod na taon. Dapat ding ikonsidera ito ng Philippine Coast Guard dahil ino-offer din ito sa kanila ng Hyundai ng South Korea, lalo na't nabili lamang ng Navy ang bawat isa nito ng nasa 5 billion pesos noong 2021 na kayang-kaya ng budget ng ating Coast Guard. Sa ngayon, naghihintay na lang tayo na formal na i-anunsyo kung kailan ang mga naturang warship darating sa Pinas at may deploy na upang magpatrolya sa West Philippine Sea.